Idinawit na rin ni Zaldico sa issue ng budget insertion si House Majority Leader Sandro Marcos. Mahigit 50 billion pesos daw ang siningit na pondo ng Presidential Son. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Kapatid, base sa salaysay ni Zaldico, kailan daw nangyari itong budget insertion ni Sandro Marcos? Jiggy, nagsimula raw nga yan noon pang 2023 dito sa bagong video statement ni Zaldico. No? Ngayong umaga, sinabi niyang hindi lang si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpasingit ng pondo sa national budget, kundi pati rin po yung kanyang anak na si Congressman Sandro. Base nga doon sa mga inilabas na dokumento ni Ko, higit 9.6 billion pesos umano yung budget insertion ni Sandro noong 2023. Lumobo raw ito sa higit 20 billion pesos pagsapit nga ng 2024 at ngayong taon, meron pang higit 20 billion pesos na insertion pa raw yung anak ng Pangulo. At ayon pa nga kay Ko ay nagalit daw itong si Congressman Sandro nang magkulang ng 8 billion pesos ang budget. Pakinggan natin itong pahayag ni dating Congressman Zaldico. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Ang dahilan daw, may mga kontraktor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. At Marian, anong sagot ni Congressman Sandro Marcos dito sa paratang ni Zaldico? Yes, Jiggy, mariin ngang itinanggi ni Congressman Sandro yung aniyay malapantasyang mga pahayag ni Ko. Tinawag pa niya si Zaldico bilang bagong koronang kampyon ng mga DDS. Sana raw ay mabatid ng publiko na ginagawa lang daw ito ni Ko para pabagsakin ang gobyerno. Nakikisawsaw daw itong si Ko sa politika para takasan yung mga kaso. At may impormasyon daw na may kasunduan na raw si Ko sa mga grupong makikinabang sa destabilisasyon. Jiggy. At sinabi rin ni Zaldico na nakausap niya ang Pangulo tungkol sa mga budget insertion. Ano raw ang kanilang napag-usapan? Yes, Jiggy, no? Sumulat nga raw itong si Ko kay PBBM itong February 2025, kaugnay nga doon sa 100 billion peso na insertion ng Pangulo doon sa BICAM para sa 2025 budget. At nitong Marso, nakapulong daw mismo ni Ko ang Pangulo sa Aguado sa Malacanang. Katunayan si DOJ Undersecretary Jojo Cadiz pa umano yung nag-ayos ng kanilang meeting. At imbes daw na itanggi nga o linawin ni PBBM yung tungkol doon sa 100 billion peso insertion, pinagsabihan pa raw sila ni dating Speaker Martin Romualdez na wag makialam. Narito ang pahayag ni Zaldico. At sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, wag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Wag ka nang makialam sa budget. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. Jiggy, wala pa nga bagong pahayag ang palasyo sa bagong video ni Ko, pero kahapon hinamon ng Pangulo itong dating kongresista na umuwi sa bansa at harapin ang kanyang mga kaso. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan po ulit ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.